Ngayon mga paps, papakita ko lang sa inyo yung ginagamit kong scanner. Meron lang nag-question sa akin, ano daw ba yung ginagamit kong scanner na worth 200 pesos. I think 100 pesos na nga lang yata yan eh. Well, ito lang naman yung ginagamit ko, no? Ito. Yan. Ito. Available naman to online and may kasama tong CD. Dun sa CD, dun nyo makukuha yung apps na gagamitin ninyo sa inyong cellphone para makakonect kayo dito. Via Bluetooth yung connection dito. Maganda dito, well, pwede kayong makapag-scan kung ano yung error code. Pwede nyong i-reset kung sakali may check engine para mawala yung check engine sa inyong dashboard. Makakakuha rin kayo dito ng mga information. Like for example, yung coolant temperature, yung inyong voltage, yan, makukuha nyo rin dito. Actually, marami pang information kayo makukuha dito, no, na pwede nyong pag-aralan. Yung live feed nito, medyo hindi ganun ka-accurate eh. Iba pa rin talaga yung mga mamahaling mga scanner. Pero sa mga, sabi natin, mga pang DIY, goods na to, yung gantong klase. So, yun, ikakabit lang natin. Okay? Then, pag naikabit na natin, ganito naman yung itsura ng apps niya. Okay, so kung makikita ninyo, yung apps niya is meron siyang pang fault code, meron siyang real-time information din, tapos ito mga graph and test result, no? So for example, sa error code, pwede siyang mag-scan dyan, okay? And pwede rin siyang mag-reset o mag-refresh. Then dun sa information, yan, makikita nyo, meron siyang coolant temp, meron din siyang ito, voltage, meron din siya dyan, yan, no? 13.8 volts. So yan, meron din tayong mga auto sensor. Yan, meron din. Marami rin naman kayo makukuha dito. Kung pang personal use, goods na rin naman to. Highly recommended na meron din kayo ng scanner. Well, depende na lang sa inyo kung ano sa tingin nyo yung mas madaling bilhin. Okay? Or mas madaling gamitin. Eh, kung pang personal use, hindi naman pang business, well, goods na to. Worth, I think, 200 o 100 pesos. Magkakaroon na kayo ng scanner, magkakaroon na kayo ng information sa inyong kotse. Halimbawa, nagkaroon ng check engine. So, makikita mo na kung ano yung fault code. Mas madali mo nang madadiagnose or makikita kung saan yung problema. O halimbawa, may check engine din at halimbawa, nagbi-blink. Pag in-scan mo yan, makikita mo kung anong cylinder yung may problema. So, yan, sa mga mahilig mag-DIY, sa mga nag-aaral pa lang mag-ayos ng kotse, yun, pwede nyong itry. Kasi yung mga mamahalin, mga worth 20,000, 50,000, 100,000, may mga subscription pa yun pang expert na yun. Kung siguro negosyo nyo na yung pag-ayos ng kotse, pwede kuha na kayo nun. Pero kung pang normal use lang naman, goods na tong ganong klase. Marami na kayo makukuha ang information tungkol sa inyong kotse na makakatulong sa inyo sa pagre-repair, no? So yan mga paps, no? So yun, ito yung aking scanner ngayon na ginagamit.